So, breaking news po mga kababayan, hindi po pinalad si Arthur Villanueva. Siya po ay natalo by a fourth round TKO. Pero napakaganda po ng laban at ang masasabi ko lang, Elijah Pierce, iba talaga ang kondisyon. Maganda ang kondisyon ng Elijah Pierce pero maganda rin po ang pinakita ni Arthur Villanueva. He did his best but unfortunately, his best is not good enough and back to drawing board tayo. Sabihin sa inyo kung ano nangyari kasi medyo may pag-asa sana tayo eh. Pero ito po. Sasagutin ko po lahat. May mga nagko-comment ng Casimero pero regarding the fight, Arthur Villanueva did his best. Talaga na ipagbakbakan siya. 5'9 po itong si 5'9 po itong si Elijah Pierce. Napabaksak po ni Arthur Villanueva via counter shot in the second round. Gaya na sinabi ko, yun ang key ni Arthur Villanueva dito sa laban nito and he was able to put down ito pong si Elijah Pierce in the second round. I thought he had an opportunity to finish itong si Elijah Pierce dun sa second round. Pero nag-iingat din siguro si Arthur Villanueva. Ayaw din yung mag-gast out. But sayang yung, para sa akin, sayang opportunity na yun. Hilo-hilo pa si Arthur Villanueva, si Elijah Pierce. Sana sinugod niya na. And then sa third round, so ang score ko Pierce sa first round, second round, Arthur Villanueva na dominate niya yung second round but third round bumawi kagad tong Elijah Pierce. The main difference siguro sa akin nakita, Elijah Pierce very well conditioned at talagang ginabi niya yung kanyang laki at saka pinuwersa niya talaga si Arthur Villanueva. And when he start hitting Arthur Villanueva ng straight and then ng body shot, nakita natin medyo tinatabla na rin po si Arthur Villanueva. So medyo napagod. I think yung first knockdown, medyo sa tingin ko dala na rin ng pagod yun ni Arthur Villanueva kasi grabe talaga yung pressure po ni ni Elijah Pierce. Elijah Pierce has a very good knockout ratio. In fact, 19 wins niya, I think 16 ng knockout niya na. 16. 16 knockout including kay Arthur Villanueva. So, talagang siguro the main difference that I can see here is that iba yung condition po ng Elijah Pierce. After getting knocked down, dapat maghinahon siya ng konti pero hindi. Gusto niya kagad makabawi. At fourth round, he was able to put down itong si Arthur Villanueva. Dala ng pagod at grabe yung atake ni grabe yung attack ni Elijah Pierce. And the referee called a halt to the contest. It was a TKO win para po kay Elijah Pierce. Elijah Pierce, may mga nagko-compare kay or may magsabi na Naoya Inoue. Tinanong siya, he was actually challenging earlier si Naoya Inoue pero may isang nag-challenge sa kanya doon. I think may lakas siya but yung kanya pong durability hindi ubra yan kay Naoya Inoue. I don't wanna discredit Elijah Pierce but I don't think he's ready for Inoue. Kung si Arthur Villanueva ma-knockdown siya, nasaktan siya, mahilo-hilo siya, nawala ang tuhod niya kay Arthur Villanueva, kay Inoue baka hindi pa siya umubra. Yep, may mga nag-comment din na Janrel Casimero, this would be a good fight for Janrel Casimero. Both of them has power and may mga nagsabi if 100% na Casimero, baka ma-finish ni Casimero yan. But hintayin natin. I mean, it's opportunity. Sabi nga ng mga kaibigan natin at ng mga promoters, pati ni Mauricio, it's opportunity. So if Casimero gets an opportunity to fight Elijah Pierce, napakagandang laban. Kaya niya mapatumba rin yan. But again, this moment belonged to Elijah Pierce. He is a Viva Promotion fighter also. So talagang pinaglaban nila yung dalawang fighter. Sayang yung opportunity, but ganun talaga ang buhay. Bawi na lang tayo next. King Arthur, pinakita mo yung tapang mo, pinakita mo yung lakas mo. It's just that talagang iba yung condition at iba yung aggression ng Elijah Pierce. It's just too big, too strong as well. In that fourth round, and that's it. So mga kababayan, pasensya na po, talo po ulit tayo, pero sana po bigyan po natin ng encouragement ang ating boksingero at well, again, you say what you want kung anong nakita nyo sa laban, but yun,
wag naman natin asarin yung mga boksingero. Talo na nga, inasar niya pa. So, yun po ang aking reaction. Ano sa tingin niyo sa laban? And do you think kaya na ba ni Elijah Pierce si Naoya Inoue o hindi pa? Let me know po sa comment section at yung mga nag-comment ng Casimero, ano, pwede ba to? Pwede, no? Kung June palaban ni Casimero, pwede nilang bigyan ng offer to. Tingnan natin kung mangyari. Ano sa tingin niyo, guys?